Okay, welcome po muli dito sa ating munting YouTube channel at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Bago po ako bumati at magpasalamat, ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Nick Mendoza. Sabi niya, "Sir, paano po ba malaman kung original ang para-ordnance na 1911?" Okay. Itong topic na pag tinatopic ko itong mga original at saka mga fake, ang dami kong baser dito. May mga nagsasabi pa na hindi ka naman taga Mindanao, taga Danau ako, mga ganyan. Ang daming baser dito. Pero hayaan lang natin silang mangbas. At ngayon ay yung mga sinabi ko noon ay babasahin ko na ngayon dito sa ating research. Dahil yung mga sinasabi ko noon, mayroong mga hindi naniniwala. Pero pareho rin lang naman yung babasahin ko ngayon. Okay, bago natin yan para ito hindi lang sa sa mga para ordnance. Kasi meron ako no sa mga 1911, meron ako sa revolver. Marami akong mga mga video na tungkol diyan sa mga fake na ganyan. So, ito naman ay sa para ordnance ay pareho din ito ng mga court, pareho din ito ng mga So, anuhin lang natin sasariwain lang uli natin kung paano malalaman yung mga fake na mga baril. Okay, ganun lahat, pare-pareho yan. Pero bago natin talakayin ay gusto ko lang muna kayong pasalamatan sa inyong pagla-like at pag-share dahil nadadagdagan yung ating mga subscribers. Tayo ay umabot na sa halos ay 48,500 na mga subscribers dahil yan sa inyong pag-like at pag-share. At maraming salamat din doon sa mga hindi nag-skip ng ads dahil nadadagdagan naman yung ating revenues dahil ang ating YouTube channel ay ginawa ko para matustusan yung ating pag-charity works. Lahat ng kita natin sa YouTube channel ay kulang pa para masuportahan yung ating mga tinutulungan na mga anak ng mga single parent, 6 na estudyante na mag-aaral na binibigyan natin ng konting allowance para sila ay makapagpatuloy ng pag-aaral. At maraming salamat sa inyo. At lalo tigit maraming salamat din do sa mga nagpadala dito sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan yung number na yan para bumili ng baril. Wala po kami pinagbibiling baril. Mag-message lamang po kayo dyan kung kayo may papaabot na tulong para kayo ay ma-recognize. Kagaya ni Sir Noli Pisa America. Ako ay sumasaludo at nagpapasalamat sa iyo, sir. Bagaman ayaw mong magpakilala, ay ang dalangin ko ay pagpalain ka ng Panginoon, bigyan ng mabuting kalusugan sa ng iyong pamilya. At sana marami pa ang kagaya mo para marami pa tayong mga bata na matulungan. Okay, punta na tayo dito sa sa katanungan ni Nick Mendoza. Paano ba malaman kung original ang para-ordnance? Okay. Para natin yan malaman, ay kinakailangan natin ng physical inspection. Siyempre, kikilatisin natin, titingnan natin. Okay. Ngayon ay, ito yung nasabi ko na noon sa akin tungkol sa aking mga karanasan. Pero uulitin ko lang at babasahin ko na dito sa Google. Ang titingnan unang-una dyan ay yung firearms ay yung quality. Consistent through some yung workmanship finish. Titingnan natin. Dahil pag sa labas natin tiningnan kasi yan, ay talagang makinis ang labas niyan. Makinis. So wala tayong para-ordnance ngayon, wala tayo. Dahil shooting range ito, kung ano lang ang pagmamayari ng range, yun lamang ang meron akong baril dito. Pero wala kami ditong para-ordnance. At yan ay, dahil sa sobrang mahal yan, ay medyo hindi bagay na ipagamit sa mga baguhan. Hindi kaya ng dahil pag nasira, mahal. Okay, so, ang titingnan mo talaga dyan ay yung pagka-finish. Ngayon, kung titingnan mo ang labas dyan, magandang pagka-finish ng labas niyan. Kaya sabi ko nga, tingnan mo ang loob. Kung flawless ba ang loob? Kung ang loob niyan ay may mga tool mark. Okay, lalo na sa mga slide at sa
sa frame. Tingnan mo ang loob niyan. Kung itong ganito ba niyan ay malalalim ang tool mark, may mga tool mark din yan, pero mahalata mo kagad yan kung ang tool mark ba niyan ay mga kikil. Okay, so yan, yun ang una mong titingnan dyan. Yung fake ay open shows cut corners such as rough machining marks. Yun yung sinasabi ko. Yung mga sharp machining marks, grip in action. Okay in English lamang ito. Pero ito rin yung sinasabi ko nun. Yung finish at saka yung mga pagka anodized parts. At ang importante dito ay yung malalaman mo yung fake, yung mga corners, yung cut ng corners ay rough ang pagka machining ng mga parts. Kamukha ng mga finishing sa mga round area, grip area, makikita mo yung pagka, yung mga kantuhan niya, yung mga corners makikita mo. At ang isa pa, yung mga marking at stamping. Okay, ano yung mga markings? Ang mga original, kakakitaan ninyo yan ng mga yung manufacture markings. Kamukha nitong mga ganyan, ito mga maliliit na stamp na ganito. Yun may stamp na ganyan yan Yun. May mga stamp yan na mga maliliit na parang maliliit na logo. Meron yan. Yan ang mahirap gayahin ng mga fake. So, yan ang isa pa. Kamukha nitong mga ganito, ito. Kung titingnan mo yung sa barrel pa lamang, ayan, makikita mo yung mga niya. May mga stamp siya dyan. May mga ganon-ganon siya dyan. Makikita mo yan kung saan parte ng kung wala kang makikitang ganyan at puro kinis lamang, magduda ka na. Yan ang mga isa sa palata. Marami kang consideration na makikita dyan. Okay, so makikita mo pa lamang yan. Yung mga marking, stamping, at dapat yan ay clear, consistent, manufacturer marks. Yan yung mga proof marks. Yan yung mga proof marks ng mga kumpanya. Manufacturer marks, proof marks. At yung serial number, kinakailangan ay malinaw at maganda ang pagkatatak. Hindi yung serial number, titingnan mo kung malinaw ba, kung maganda, kung pantay-pantay ba yung lalim, kung pwede mong gamitan ng magnifying glass, gamitan mo. Ang sabi dito ay yung serial numbers, the slide or frame should be clearly marked. Yung para ordinance ay dapat ay clearly marked para USA Incorporated. Para, dapat malinaw yung word na para, capital USA, INC. Yung pagkatatak ng INC ay capital I, tapos small letter na NC. Yan. Ang capital lamang ay yung USA. O meron ding made in Canada. Yan yung mga niyan, made in Canada. Yan yung dapat ay clear ang at maganda ang pagkatatak. Hindi yung malalaman naman ninyo ang tatak niyan kung may hindi maganda ang pagkatatak niyan. At dapat yan ay ginamitan ng laser ang ginagamit nilang pagtatak. At saka ito ay depending on the era of manufacturer. Okay? Kasi iba-iba din yung panahon ng pagka-manufacture niyan, iba, minsan nag-iiba rin yung tatak nila. At saka kung inconsistent or blurry, yung medyo malabo yung tatak, titinan mo, or misaligned, yan. Misaligned, minsan may mataas na litra, may mababa na litra, yung gano'n, misaligned, stamping, are major red flag. Yan yung mga red flag. Misaligned. Okay, so, yan yung binabasa na natin ito. Hindi na ito nanggaling sa akin. Dahil may nagsabi sa atin na buburaw tayo. Okay, so yan. At saka yung parts quality. Kaya sabi ko nga,
doon sa mga previous ko, tingnan ninyo yung mga parts. Huwag lamang titingnan ninyo yung labas o yung frame at saka lang yung itong slide. Tingnan ninyo yung mga parts. Dahil pag yan ay, ang mga parts niyan ay dinaanan ng kikil. Yung mga internal parts niyan. Yung mga kalitlitan na parts niya, doon yung makikita yan sa mga maliliit na parts. Alam naman ninyo mga original na parts eh. Okay. O kamukha nitong parts na ito. O ito yung mga fake na parts na nakuha ko. Hindi man ito sa ano, ibang baril ito. Makikita mo talaga sa ano ito. Yan kita naman ninyo yung mga fake na parts. Yan kinakuha ko ito sa isang fake na baril. Hindi ko lang sasabihin sa inyo. Ayan samantalang yung original niya, papakita ko sa yung original na mga parts. Ang mga original na parts ay mga flawless. Mga flawless yung mga original na parts. Ayan Kita naman ninyo mga hammer na mga yaring backyard. Ayan tingnan naman ninyo. Napaka flawless ng parts. Wala kayong makikita dyan na kung mga dinaanan ng kikil. Itong mga parts nito Ito yung fake. Ito yung original. Tingnan naman ninyo. Makikita ninyo sa loob yan. Fake, original. Kaya sa mga kita naman ninyo yung mga dinaanan ng tool mark o dinaanan ng kikil. Ayan So ito napakakinis, napaka-flawless itong original. So ayan yung mga diyan yung makikita yung mga kita ninyo ang trigger ito yung piki na trigger ito yung original na trigger ang layo makikita pa ninyo dyan yung mga kikil makikita ninyo sa loob ng parts. So ganyan ang mga fake talaga. Ang pinakaganda lang nila yung outside appearance, pero pagdating sa mga parts, dun ninyo makikita. Kaya makikita dito yung quality ng mga parts. Genuine parts will be, sabi dito, genuine parts will be forged or precisely machined. Yan pinakita ko na sa inyo, ang pagkakaiba, precisely machined. Counterfeit parts open use metal injection molding, which may leave a raised seam down the middle of the parts or result in a dull, non-sharp edges and corners. Basta makikita na ninyo yung pagka-finish. Sa madalit salita, wag na natin pahabain pa ng paliwanag. At saka, consistency of wear. Yan. Yung mga paluag, may mga luag-luag. Yung mga pin, paluag-luag yung mga pin. May kita nyo dyan, luag. The condition of the gun should be consistent throughout. Be wary of gun with pristine exterior but heavily worn bore. Tinawa, be wary of gun with pristine exterior but a heavily worn bore or internal components. Ayan yung mga worn bore, yung mga butas ay luwag-luwag. At saka yung mga internal components, yan yung pinakita ko sa inyo, mga internal components. As it is could indicate a restoration or modification to mass true condition. Yan, makikita ninyo yan. Itong sa serial number, medyo mahirap-hirap itong verification ng serial number. Dahil kinakailangan mo pa itong i-verify, i-check sa production record. Mahirap ito. Pwede rin kontakin mo yung law enforcement. Kung yung firearms ba ay legal, can contact law enforcement para makita yung serial number kung ito ba ay nasa database to confirm it has not been reported as stolen. Makikita yan. Mahirap yan. Baka sa atin pa mapag-abutan. Binasa ko lang naman yan. So, medyo mahirap-hirap din yung malocate yung serial number, ma-check yung record production,
siyempre i-check mo sa computer 'yan. Pero ang ordinance ay no longer offers a direct lookup service. Hindi na no longer offers a direct lookup service. Yun na. Can consult historical production data or ask fellow collectors. So, medyo mahirap-hirap na ito. Mas madali yung mga sinabi ko sa inyo kanina. Ito, may mga general advice ito. Kaya nga sinasabi ko, para kayo makasigurado, sa reliable dealer kayo bumili kung gusto ninyong bumili. Okay, buy from a reputable dealers. Doon talagang sa license na mga dealer. This most reliable way to avoid counterfeit established. Dealers and auction houses have reputation to maintain and often verify authenticity. Talaga sa mga gun store na talaga. Yan ang at hihingi kayo ng dahil mahal yan, lahat ng mga mamahalin items dapat meron kayong get a written guarantee. May written guarantee kayo para kung ito man ay mapalusutan man kayo ng hindi meron kayong katibayan na ito'y binili ninyo, na ito ay sa inyong paniniwala ay ito ay genuine. May written guarantee dapat. Siyempre may resibo yan. When purchasing, get a receipt or certificate that guarantees the item's authenticity. A reputable seller should provide this. Yung mga reputable seller talaga, meron yan. Meron yang guarantee. Certificate that guarantee items, may resibo. Ay kung kayo pero kung may magbibenta sa inyo ng too good to be true. Sobrang mura. Para ordinance 10,000 bibinta sa inyo. Ay mag-isip-isip kayo. Mahal yung baril na yan. Simpresyo lang ng baril yan. Too good to be true ang presyo. O baka naman yan ay nakaw. Pwede rin. Kung yan ay nakaw, baka sa inyo mapagabulan. So yun. Pag ang presyo ay too good to be true, deal fakes, para kayo makipag-deal, ay fake or open price significantly lower than genuine articles to attack buyers quickly. Para mabilis ang binta. Pag nakita mo, para ordinance ito 10,000, mura na ito. Sabay bunot ka, naku po. Yung pala naman ay tinatakan lamang ng kung dahil napakagagaling na ng mga gumagawa ng baril. Talagang lahat ay gagawin ng mga mambubudol. Kaya pag ito na ang topic ko, asahan ninyo, may baser ako dito. Dahil sa dami ko nang diniscuss ko ito, kaya binabasa ko na ngayon di para hindi ako ang binas ninyo, itong Google ang ninyo. Dahil nung una hindi ko binabasa yan. Dahil sa experience ko lang sinasabi. Ayan din ang naman sinasabi ng mga expert Ganyan din Panoorin ninyo yung mga yung mga video ko nung mga una. Yan din. Kung ano yung nakasulat na yan. So, ayun. At, huwag kayong titingin sa mga babaeng tad-tad ng kapal ng makeup. Ganyan yung mga, mga counterfeit na mga baril Ang ganda ng labas, nakakrumpa. Chrome-plated pa. Ang ganda pa ng pagkariblo. Ang ganda pa. Talagang pinalabas yung yung labas ay talagang napakaganda. Meron nga ngayon mga STI na naglabasan. Yaring Danao, yaring backyard. Bakit ko alam, yung kasama ko dito, alam niya yung mga gumagawa diyan, may mga picture pa nga sa akin ang gaganda ng labas. STI din. Ganyan yan. Alam mo ang gumagawa ng mga fake ay gagawa ka rin lamang ng fake. Di yung ang gagayahin mo na yung mga mamahalin. Saan ka nakakita ng fake na na 10 piso?
Wala. Ang mga fake na counterfeit na pera, mga 1,500 kababaan. Kaya pag kayo nakatanggap ng fake ng 1,000 o ano, suriin ninyo 500. Ang daming fake. Oh, pero yung mga 50 pesos na fake, wala pa akong nakita. Kung ano yung mga matataas ang presyo, yun ang ginagawa nila dahil may valor nandoon ng attraction eh. Oh, so yun lang ang masasabi ko. At yan, binasa ko na para wala na kayong masabi sa akin na ako'y gumagawa-gawa lamang ng aking mga haka-haka at kuro-kuro. Ayan, oh, may mga pinakita pa ako sa inyong nakuha kong mga piki na sa baril. Huwag na ninyo itanong bakit ako nakakuha niyan. Okay, so pero ang labas niya napakaganda. Okay, ito. At babasahin ko na lang yung ating Sana mag-ingat kayo kung kayo bibili ng kaliwaan. Mas maganda na dun sa legit na mga dealer kayo kumuha. Kung talagang may pera rin kayo. At nang hindi kayo maloko ng mga budol-budol. Okay, ito naman ang ating babasahin ko na lang yung ating community spotlight. Tingnan natin kung mga sino ang ating Okay, shout out kay Gimboy, meron kang 75 engagement. Shout out kay Pinoy Airguns, meron kang 2 engagement. Shout out kay Pinoy Firearms Custodian, meron kang 86 engagement. Shout out kay Hil Gonzales, meron kang 1 engagement. Shout out kay Jerry Francisco, meron kang 44 engagement. At shout out sa mga kababayan ko sa Pinamalayan Oriental Mindoro. Meron tayo dyan bagong Papa Burger. Matatagpuan ninyo doon sa akin dating machine shop, Alvarez Street, Pinamalayan Oriental Mindoro. Mura lamang ang burger dyan. Buy one take one sa halagang 40 pesos. At marami pang pagkain na kayo ma-order dyan. At bukas yan, 24/7. May generator kahit brown out. Maglilingkod sa inyo. Okay, maraming salamat. God bless us. Thank you very much.